We are live. Yun. Share lang natin. Yun. Yun na share. Okay, magandang hapon nating mga ka-Pixpro na naman dyan. Afternoon po. Afternoon po, Mr. Chair. Alan. Good afternoon, Presalan. Good afternoon. Afternoon, Sir Good Premo. afternoon, Mr. Afternoon. Chair. Good afternoon sa ating lahat. Good afternoon, Sir Benedict. And also to BP Ruby. Good afternoon po. Pero big afternoon po. Maayong Afternoon. hapon, Pres Alan. Maayong hapon. Mga ka-Pix Pro. Good afternoon, Benedict. Mayong hapon, Bacolod. Ayong hapon sa tanan. Pro Bacolod. Hapon. May hapon Bacolod din, din Nasal. VP Jason, hello. Hi, hello guys. Ruby, good afternoon. Ay, init to. Grabe. Oh, Kumusta dyan si Bacolod? Kumusta ang mainit. dyan? Mainit Mainit. today. I think mainit talaga. Nag-41 degrees kasi dito sa amin eh. Wow. Grabe. Ayan. Oh, and I'd like to say hi to our Executive Director. Hi, Miss Ruby. Hello. First time. First time live. First time live, yeah. All right. Oh, and hi to Ray Navarro Francis who's watching, no? Bulacan. Bulacan. Tagal-tagal na yung Bulacan na yan. Brother Ray. Hindi pa rin natin na-activate. Si shout out natin yung mga taga-Atra. Atra Engineers. Si Engineer Kershi. Engineer Justin. Sila pala yung nakita ko dito ah. Ayan. And ang mga taga-Ascot Baler, of course. Aurora, si Princess, si Ace, si Trisha, si Romark, at ang ating former Batangas chapter president ng Pixpro, si ano pala ito ngayon, Quezon Province chapter officer, si Mr. Mario. Kumusta kayo dyan sa Quezon? Maganda tong topic natin ngayon dahil naalala ko many years ago, isa sa pinag-usapan is the strongest firewall is the human firewall. Yes po. Yeah, tama po, Miss Press. Many years ago pa yan, ha? Pero hanggang ngayon hindi pa rin na-perfect yung human firewall na yan. In fact, sa past few years ng aking career, no, nakita ko yung pagtaas ng
cyber attacks leveraging on the weaknesses of the human component. So kahit gaano kalakas yung iyong security setup, kung yung iyong human component ay hindi marunong mag-identify ng isang malicious email or malicious link, wala ka na. Pag na-compromise na yung user, pagdating niya sa yung environment, then may attack entry point na ang ating mga kalaban. Yun ang isang noon kasi hindi pa alam ng mga hackers na pwede pa lang pwede pa lang mag-piggyback doon sa mga users na devices. At saka noon naman, wala pang mga laptop masyado ang mga empleyado. True. Oo. Kaya nga, very interesting talaga itong ating topic for this afternoon. Yan. May nagpapa-shoutout lang dito from University of Makati. His student, si John Hendricks Hermoso. Hello sa'yo, John Hendricks. At si Randolph J. Rivera Soriano, BSIT from Ascot. Ascot Baler. Ascot Baler. Baler Aurora. So meron tayong mga interns ngayon na galing sa Baler, no? At saka Bacolod. Wala tayong mga interns. Oo, wala pa tayong interns na Cebu. Ang kailangan nating i-develop doon. Yes, so Mr. Chair, meron din yung sa university dito nga sa sa NCR, we just need to arrange yung gusto nilang mag-intern din sa atin sa PixPro. Yan. Nandito din yung classmate ko sa master sa Lasal na nasa bangko ito. Si Christopherson Lagwatan. Paps, magandang hapon dyan sa iyo, Paps. Magandang hapon sa iyo, Tabs. Very, very diligent in sharing his views and thoughts, Oo. ating mga kwentuhan. Thank you sa iyo, Tabs. And from UMAC, no, may mga PixPro junior tayo sa University of Makati. Si Ricky Andre Mosquera. And of course, si Lace from Iloilo. And si Juan from University of Makati. So marami tayong mga partnerships. Hopefully may tuloy na yung partnership natin sa Aurora Aurora State College of Technology. Meron tayong partnership doon ng cybersecurity education. Kung matutuloy na 'yan. And hopefully sa University of Makati. Saan pa yung isang university natin, BP Ruby? Yung sa Ascot. Yun yung isa. Meron pala sa Iloilo. They were asking din. Yeah. Okay. Siguro pwede na natin umpisahan at ang oras na ba? 5:05 in the afternoon. Yeah, Ibigay na natin ng floor sa ating Bacolod, PixPro Bacolod chapter guest lecturers. right. And after we can do a question and answer and discussion about the human firewall topic. BP Ruby, ikaw mag-introduce? Yeah, okay. So, it's a great honor and privilege na narito ulit sa atin for Kwentuhang Cybersecurity this afternoon, ating Bacolod chapter. And to discuss this Human Firewall 2025,
no, as the president of the college chapter. And with him is also si Mr. Jason Casilian, who's a VP. Ladies and gentlemen, si Pres Alan Pakulan. Right. Good afternoon, Capex Pro. Good afternoon, Mr. Chair, VP Ruby, and Yeah, good afternoon. Welcome. Sir Premo. Good afternoon, our executive officer, no? And Sir Jason, VP, Good afternoon, sir. and also to Sir Benedict, our member Yeah. from Bacolod chapter. No? Good afternoon to everybody. Yung sa Bacolod at sa ibang ano pa, city. Okay? Actually, discussion lang to, no? Hindi naman kami nag-prepare about human firewall. No? Actually, totoo yung sinabi ni Mr. Chair na yung problema talaga yung human, no? Because it is the weakest link. Pagdating sa sa cyber security, sila talaga, no, especially yung sa social engineering, madali silang anong masabi ko yan, yung maano lang lore, no, madaling ma-scam, at saka yung problema kasi is that marami naman tayong awareness, no, at yung we educate, no, maraming mga seminars, but still a lot of people, no, na-scam, no? Do you agree with that, Sir Premo? Yeah, kahit nga yung kaibigan ko, senior officer ng Bureau of Internal Revenue, na-scam pa rin. Tag-BIR. Very unlikely. Oo. I don't know, no? Kasi parang may problema talaga yung mga kababayan natin, no? Some Pinoys, no? Hindi naman tayo nagkulang sa awareness or education, but still marami pa ring na victim ng scam, no? Actually, our topic is very good, no, because it is a human firewall. It is the first line of defense, actually. Okay, so kung mawala yan, parang malaking problema yan sa organization, no? So that's why continuous education, no, and awareness, no, not only in the organization, but personally we can spread, no, awareness, no, kahit sa mga relatives natin, sa mga students natin, parang ano lang, to mitigate, no, kasi hindi naman talaga mawawala yan. Okay? Okay po ba? Marami kasing factors. Maraming factors sa pag titingnan mo yung value chain diyan. Marami kang factors na makikita. Unang-una, pagdating sa mga gadget users or device users, every year maraming bago. Every year mayroong mga bagong users. Every year mayroong mga bagong gadget owners. Bagong aral sa internet, bagong access sa social media, bago lahat sa kanila. Every year meron tayong ganong mga users. Number 2, yung ini-educate natin, habang nag-educate tayo, hindi naman na-educate lahat. Yes. No? Tayo sa Pixpro, for example, napakaliit lang ng community na accommodate natin kung i-compare natin doon sa more than above 50 million users, no, sa Pilipinas. And unlike noon na yung demographics, yung mga mga empleyado lang. Ngayon, mga bata, may mga retirees. Kaya kung titingnan mo, ang mga biktima, ang maraming mga retirees. At dahil sa emergence ng AI technologies,
kaya nilang magano, kaya nilang gumawa ng mga scam scam na messages na patok doon sa mga target nila na demographics, no? Diba? Marunong silang magbasa ng sitwasyon eh. Alam nila yung maraming mga matatanda na nangangailangan ng naghahanap ng kasama. Ayun, doon nila gagawan ngayon ng messaging. Alam nila maraming Pilipino naghahanap ng trabaho. Doon nila gagawan ng messaging 'yon. Alam din nila na karamihan ng Pilipino gusto easy money. Gagawa din sila ng messaging doon. 'Di ba? So, tayo na nasa education and awareness campaign, hindi natin 'yon nakukuha lahat. Kasi isipin mo yung isang city ng Angono nung ginawa namin ng awareness 'yon, 11 barangays. Isang buwan namin ginawa 'yon, every weekend, 3 to 4 barangays yung kausap namin, mga nanay at tatay. Hindi pa lahat 'yon. Konti lang ang hindi lahat ang pumunta doon, no? So, pag umalis ka na, wala ka ng mawawala na yung education mo. Bibigyan mo sila ng materials, tatapon lang nila 'yon. So, ang ano ba, it should be a whole of nation approach, no? Kung titingnan mo yung previous DICT, ano ba ang mga tinuturo nila? Ang tinuturo nila more on technical eh. Learning sa IT, learning sa technical, pero walang grassroots. Eh ang karamihan ng biktima grassroots eh. 'Yun ang hindi nila maintindihan yung na sabihan ka na nanalo ka ng loto, eh, hindi ka naman tumaya pero naniwala ka pa din. 'Di ba? Yung tumawag sa akin na nabiktima na siya after hundreds of thousands na ang nabayad niya, eh ano naman 'yon, yung scam sa package sa customs. Wala naman nagpadala sa kanya ng ano, may tumawag lang sa kanya daw na taga-custom, nagpanggap na taga-customs at sinabihan siya, may package ka dito pero para mailabas mo to, kailangan ng 50,000. And then kailangan pa rin pala ng another 50,000. Bayad naman siya ng bayad. Ba? Nung nahalata na niya na hindi scam pala yun kasi bayad siya ng bayad, sinabihan na siya ngayon, yung package mo dito nakapangalan sa iyo, kontrabando pala to. Pag hindi ka nagbayad, hulihin ka ng pulis. Bayad na naman siya kasi takot naman siya ngayon mahuli. 'Di ba? So, alam 'yon ng ating mga mga kalaban. And they are using that against our kababayans. But 'di ba, who can blame them? Walang education eh. Wala naman silang mapupuntahan sa barangay nila para mapagtanungan kung ito bang text na to ay legit ba to o hindi. 'Di ba? Malapit Ang na. problema doon, pag nabiktima sila, nahihiya silang magsabi. Agree po. 'Di ba? So, 'yun ang pinakamalawak na itong human firewall, yung banggit ko kanina, nag-umpisa ito more than 15 years ago, pinag-uusapan nito human firewall. Pero sa lang to, sa technology side lang to na human firewall. Ngayon, ang firewall na human na kailangan natin, buong community na. Lumawak, hindi pa natin perfect. So, ang susi talaga sa human firewall at kaya yung mga PIXPRO chapters natin, ini-encourage talaga natin to go to the grassroots. Kasi kapag na-educate natin yung grassroots at wala na mabibiktima sa kanila, ang mabibiktima na lang siguro yung may mga mararaming pera, no? Masama din yun, pero at least hindi na yung mga grassroots natin. Pero, Sir Chair, ano ba itong human firewall? Sorry. Ano? Sorry, my ignorance. Oh. Ano kasi sa and how is it? Because if I'm going to talk to
liga ng mga barangay kasi zero sila eh. We have to translate this in a language na maiintindihan nila. Sana maliwanagan din ako today or this afternoon para in a way ma-tweak natin at saka ma-customize natin doon sa language ng mga barangay captains na most of the time yun yung mga siga sa kanilang barangay, wala namang iba, walang mga pinag-aralan. Yung sa technology side ng firewall kasi when they started in early 2000 or late 90s nagkaroon tayo ng firewall. Kinuha nila yung building firewall ba? Na pag gumawa ka ng firewall, pag may sunog sa kabila, hindi tatawid sa'yo. No? Sa technology side naman, attacks. You're breaking up, then, Mr. Chair. Teka lang. Ayan. So in mid 2000 2004 2005 we realized during that time na attacking the cyber problem in technology in purely in technology centric manner is not enough. So you have to develop you have to educate and make aware all the human components of your environment, and that what's called building the human firewall out of it. No? So you strengthen the security on the technology perspective. You also strengthen the human resource by educating them, making them aware, and constantly periodically reminding them. No? But that was easier before because we are only talking about a handful within our organization. Now, not so long ago, when threat actors started to leverage on the weaknesses of the human, the users. No? So now we are faced with a bigger problem. Up to the point na hindi na natin ma-cope up yung education and awareness aspect of it, no, sa mga tao. At lumabas pa yung mga gadget. At lumabas pa yung mga gadget na mura lang, affordable, and easy to use. So hindi na wala nang nakakapag educate. Benta-benta na lang, gamit-gamit na lang. Mas lumala ngayon ang problema. So, 'yun ang magandang idea to na ibalik natin yung campaign na we establish again the human firewall to improve the cybersecurity posture of the Philippine cyberspace. No? So, in short, Mr. Chair, in a community, for example, in a barangay, so every person na mayroong gadget, dapat i-educate natin, tapos i-organize natin para magiging human firewall siya. Kasi pag mayroong isang member ng barangay na vulnerable, posible na mag-break yung firewall na yun, tapos susunog yung whole community nila. Correct. So one member of the family that is aware and educated, no, about all these
scams and digital fraud. One member in the family during dinner, that member of the family can disseminate the information, diba? So that is the idea. Then we build the human firewall, not only in an organization, in a business entity, but in a bigger perspective, in a community. Now, kung wala na mabibiktima, wala na silang mapepera, no? Then that we hope that will have an impact to their motivation of the fraudsters. Mostly sa barangay, yung mga scam naman, yung sa mga GCash, no? Okay. So Yeah. dapat tayong mag-focus, no? And then sa mga bata rin, no? Yung mga cellphone nila, may mga games, no? Nagda-download ng mga applications, but there are some applications that collect information. So pag hiniram na yan sa tatay na mayroong mga sensitive information dyan, still baka possible na makuha din, no, yung mga information. Dapat doon tayong if barangay yung target natin, no. Yes, tama po yun, Sir Alan, no. Katulad niyan ng sinabi ni Mr. Chair, merong every year dumadami po yung mga users natin, and isa yun sa mga factors kung bakit marami pa rin mga tao na hack, because yung hackers ngayon is actually they don't actually hack the system, they actually hack people today, nowadays. So most of them hinahack nila yung using phishing and so on. Katulad ngayon, no, dumadami na nga yung mga gambling software. Okay? Tapos yung pa doon, yung mga gambling software is hindi na siya dumadaan doon mismo sa Google Play. Which is yung Google Play, sinascan nila yun eh. Di ba yung mga application na yun, bago sila ma-upload sa public. So yung ibang mga gambling software dito, I mean yung gambling application na yun is sa link na lang dumadaan. At parang ina-market nila doon sa Facebook, okay? Binibigyan yung link ng user. Tapos, yun, ini-install nyo sa application. So, in short, no, cybersecurity is not actually for the IT's job, no? It's the everyone's job talaga. And most of the security natin dito is your inbox nowadays, no? Your inbox is your new frontline. Because cyber attacks, no, don't start with a code. Okay, hindi yun nagsa-start doon sa program, sa code, nagsa-start yun sa curiosity. Okay, so maling click lang doon, it will automatically compromise the system or the whole organization. Katulad nun, no, naalala ko yung nangyari doon sa yung sa video, no, sa kay Mark Naguyo scam, yung 2021, no. Yung marami na actually unusual transaction na pumapasok at lumalabas, but then the victims don't recognize transaction at hindi nila na-report yun early. Okay, so awareness talaga is very important in terms of yung tawag nating human firewall. Okay. Sa mga viewers natin, kung meron kayong questions or something to share, no? Yep. Kasi this is a universal issue. Yes, sir. Mr. Chair, about kay Sir Jason. Good afternoon, Sir Jason. About sa ano ba yun? Yung sa mga about sa BDO, something mga like that, yung mga banking system. Usually, hindi naman lahat eh. Correct yun, sabi na learn from barangays, but even enough naman for lack of educations about awareness, most likely sa mga hindi naman marunong magbasa. So minsan yung mga target ng mga links, mga yung mga scam, kahit sa mga kahit mga for example like example sa akin, sa one of the content creator din ako.
kahit mga techie na kami sa mga ganun sa mga blog content, o sometimes nag-email yung mga hacker or mga scammer or cybersecurity man. Kahit minsan akala mo yung bang galing sa Meta, yun pala is scam. So minsan hindi lahat ng mga content creator na tulad sa amin na nagbabasa ng mga awareness like mga ganun yung mga links. So sometimes na-hack yung mga page nila or kahit sa ilang mga vlogs content or mga YouTube. So kahit like example, may mga vlogger na doon sa mga rural yung mga sa bundok, mga vlogger, kahit mga content nila like example nagtatapas lang ng kahoy. So hindi naman yun sila marunong ng mga awareness like example mga links. So sometimes nakakawa dun sila kasi nag-monetize na yung ilang mga Facebook or may monetization na sila. Then after all, mga 1.5 million na sila views or followers, then pag click nila, hindi naman nila alam doon yung pala as hacker na to yun, na hack na yung system na. So sometimes mga vlogger biktima rin ng mga ganun mga scam. So that's why kailangan din yung minsan yung mga backup. Hindi lahat ng mga vlogger is graduate ng college, graduate ng high school. So may ibang vlogger na monetize kahit anong mga content na kinakreate nila. So sometimes may iba na hack sila. So lack of education na minsan yung ibang content creator. So that's why marami din na hindi naman marunong magbasa, click na ng click, hindi nila alam is scam na hack na yung kanila mga page. So that's why di lahat na marunong magbasa. So pagkita niyo doon, like example kanina sinabi ko na ay Meta to, Facebook to. Baka information to galing sa Facebook na mag-create ka ng account, ibigay mo yung password mo, yung ATM number mo, lahat ng mga sensitive na data ibigay. Yun pala is phishing na yun pala. That's why iba yung mga content creator, hindi naman lahat sila is marunong magbasa. So sometimes nabibiktima rin sila. So that's why marami din pala yung lahat. Akala natin na marunong sila ng computer, marunong sila ganito, marunong content, yun pala kulang pa rin sila ng education like sa atin ng mga cybersecurity. Yes. To add, mahirap kasi yung education natin sa yung reach natin sa rural areas, no? Especially yung mga kababayan natin hindi naman like ganito yung Pix Pro, they don't have interest for this session, no? Gusto kasi nila yung iba diyan yung mga kingkoy-kingkoy lang, yung nag-enjoy sila, entertainment. But when it comes to education, parang nahirapan sila. That's why we cannot reach them, no? So konti lang talaga unless you go from their place and face to face na sabihan mo talaga, no? Or maging biktima na sila. Doon na sila ang yung realization, no? Na ito pala dapat itong gawin natin. Yun, yung isang problem yung nakita ko. BP Alan, ito yung sabi ng presidente ng Liga ng mga Barangay. Sabi nila, ngayon, they're being pressured na mag-launch sila ng campaign kasi napakalawak daw yung coverage sa mga victims, especially sa mga matatanda at sa mga bata. So, merong parang national campaign through the Liga o ng mga barangay to really launch program related to prevention sa mga crimes against women, ang mga matatanda sa mga bata. Ang problema lang, yung kung halimbawa, merong convention sila, di ba? Tapos tinuturuan sila. Most of them, hindi nakikinig. Lang, junket lang. Kaya, nung bumalik na sila sa trabaho nila, hinihingian na sila ng output, hindi na nila magawa kasi hindi naman sila natuto doon sa mga, meron talagang effort ang government in fairness. Meron din pagkukulang yung effort nila
At saka, ang napakalaking problema, yung recipient ng mga campaigns na to, na hindi sila natuto kasi hindi naman stricto yung pagpatupad sa education campaign ng government. Kaya ngayon, nung sinabi ko sa kanila ganitong gagawin ng PixPro, sabi nila, i-welcome nila whatever help we can give them para matuto sila kung ano ba talaga. Hindi ka nila alam kung ano yung coverage ng cybercrime eh. Akala nila pag naloko ka lang, yun cybercrime na. Pag may bata na abuse, yun cybercrime na yun. Kasi mas malawak pa diyan. So, i-take natin advantage ito kasi this is a national mandate through the Liga ng mga Barangay. Kaya nga sabi ko kay Len, I think you have to reach out doon sa mga chapter presidents para initially ma-approach nila yung presidente ng Liga ng Barangay. For sure, bibigyan tayo ng spot doon sa meeting nila para ma-educate sila. Then we will go barangay-barangay later on kung may tao na So, tayo. yan na yung ano. Yan na yung flagship na project natin na upcoming, no? Kasi ang dami ng mga organization nandito sa taas, nagtuturo ng BAPT, nagtuturo ng risk assessment, mga certification, ang dami ng mga ganong nasa grassroots. Diba? Doon tayo, walang gustong gumapang doon sa ground, tayo gagapang doon. And it will definitely have a very significant Excuse impact me, sorry kasi Mr. Chair, puputol-putol ka ulit. social problem ito eh. Social issue na to, no? Nagpuputol-putol si I Mr. have Chair. one barangay at a time. Ayan, Ah, nawala na si Mr. yes. Chair. Yes po. Walang nangyayari sa internet natin. Ah, So, agree po ako kay Mr. Chair, no? So dapat doon tayo sa grassroots, no? Probably our next project, no? After the election siguro, we will go Yes. for the barangays, no? Yeah, I agree with you, Pres Allen. Actually, meron ako nakausap na mga ilang barangay, but then they opted to have it really after election. So as not after to election na. Yeah, para hindi naman sila makulayan ng ng politics and all that, since may mga kanya-kanya rin silang pinapanigan or mga pagdating sa mga kandidato. Kaya yes, we will do it after election. Kung may share ko lang, no, yung tungkol doon sa human firewall. Kahapon lang yata, tumawag ako sa isang telecom, no? Kasi may nag-message sa akin from a legit and valid messaging number nitong telecoms na to. No, sinasabi that I have Sender ID. ano yan, Mr. Chair? I have Valid na sender ID. Yes, yes. Meron akong points, no? Like 6,000 plus points, no? That will expire nung araw na yon, which was yesterday. So what I did is I called up this telecoms. Sabi ko sa kanila, oh, what do I need to do to claim the points? Sabi ko ganyan. Kasi sayang, ganyan. Tapos sabi nila, ano po yung nakikita nyo? Kinuha nilang URL, ganyan. And lo and behold, sabi niya, ma'am, this is a scam. What? This is a scam. Pero galing sa inyo mismo to. Yes, ma'am. O how many, no, sa lahat ng postpaid subscribers ninyo ang tumawag to inform you of such? Sabi niya, ma'am, konti lang. Actually, yun nga daw, parang for the day, parang 3 pa lang kami na tumatawag. Sabi ko, kasi,
thankful for this organization. Now I am paranoid when it comes to these matters, diba? No? So pag may ganyan, meron kang sense of paranoia, so you call up right away. Eh sabi ko, how about those subscribers that will just click on the link, diba, and will provide any information just because of the price na sinasabi nito. So ayun, ang sabi lang nila is ano lang daw sila na bibigay sila ng email or rather text message na do not click on the link. Sabi ko, but it's not just that. You need to scare us. You know, when when you give the message that there's a scam na coming from the legit and valid ID na sinasabi ni Mr. Chair. So, yung mga ganung bagay ba, but then iniisip ko yung mga hindi masyadong aware, hindi masyadong educated when it comes to these matters. So, yeah, napaka-importante talaga ng education and awareness. Yes po. Yan talaga yung mga problem, no, na ma-encounter natin. Talagang we have to educate, no, and campaign. Kasi yung campaign lang sa mga, I don't know, no, sa mga corporations or institution, parang once a year lang sila nakakandak ng training or awareness as part of their program. So dapat siguro dagdagan nila pa, no, ng maraming awareness, no? At saka siguro mag-create sila ng poster paskil diyan sa mga offices, no, regarding sa mga scam or cybersecurity related, no. So para lang may recall tayo. Para may recall tayo. Yes, yeah. Yes Plus, po. Alan, isisingit ko lang itong sinabi ni Ma'am Cecil Tadeo, no? Sabi niya, yes, we plan to do that also, mga sirs, in Makati. This pertains to the education and awareness. So, hello sa iyo, Ma'am Cecil Tadeo. Thank you for informing us. Ayan. Tapos, sabi rin ni Jess, good afternoon, maaari po kaya na maumpisahan sa grassroots level na ma-present po muna ang mga or ma-educate ano-ano pang mga dapat i-protect ng isang human firewall at gaano ka-importante ang maging isang human firewall sa lengguwaheng madaling maintindihan sa grassroots level. Then need po yung knowledge transfer to grassroots level for continuity po. Yes, Jess, we hear you. Nagawa na natin ito before at gagawin natin ulit. I mean, susundan natin ito ng mas marami pa. Thank you for that, Jess. Yes, Mas Alan. Yes po, I agree, no? Talagang sa grassroots, start tayo doon, no? Sa mga barangay. Yung sinabi ni Sir Jason, Sir Benedict, agree ako, no? Yung iba, naglalaro lang ng games pero hindi marunong magbasa. Visual, visual. So, links lang at saka yung magpindot-pindot, okay na. Pero yung ibang functions, mahirap sa kanila, no? So dapat not only doing things technologically siya, dapat alam yung mga signs, no, para ma-lessen natin yung fraud. Yes. Yeah. Related po din, no, sa sinabi ni Miss Robino dun sa email kasi yung mga hackers kasi, no, yung mga hackers kasi is kapag may naka-receive ka na email na it sounds urgent, no, it's probably a trap talaga. Because, you know, hackers love panic. No? Mas magaganahan sila doon kapag nagpapanik ka, ganun. Okay? It's because yung decision making mo, no, in terms of if you are panicking, no, your decision making is bumababa talaga. So slow down and then actually verify. And merong sa katulad naman sa school, no, there was a katulad dito survey, okay, kung how secure are you, and then sa result is merong although 98 to 99% are aware, pero merong isang person na hindi aware about the cybersecurity practices sa isang organization. That is actually a loophole rin, no, sa isang organization because
when the awareness in the cybersecurity sa isang organization is dapat 100% talaga. Oo, 100% talaga. Kasi kapag ano tayo no, kapag merong 99% or merong isa lang dyan no, na hindi aware sa practices na yon, is may tendency na yun, ma-compromise yung organization. And kapag na-compromise, sometimes no, biniblame natin yung mga creators no ng isang software. Okay? Katulad niyan, na-hack yung Facebook. So biniblame natin yung mga programmers ng Facebook. Okay? So, but actually no, software engineers actually do their job. There are 20,000 software engineers sa Facebook. But then the front line, okay, related ito sa human firewall natin, no? The front line using the application is the user itself. So, dapat, yes, Alam mo, promotion, ano. Jason, Yes, actually, ang gusto mong sabihin, wala tayong i-blame. Kahit mga users, wag din natin i-blame. Okay? Ganito lang yan, ganito lang yan eh. Ang kaya nanalo ang kalaban natin kasi tayo on the good side, hindi tayo nagkakaisa. Okay? Lagi tayong may biniblame. Pero ang totoo naman, may problema talaga eh. May problema sa programmer, may problema sa network engineer, may problema sa systems engineer, may problema sa security engineer, may problema sa user, may problema end-to-end yung problema dito. At never pa itong na-perfect. Okay? So hindi natin dapat i-focus doon sa blaming. But we accept that there is a problem. There is a problem. Everyone has a problem. I've seen problems. 31 years in this industry. I've seen problems in each and every chain in the value chain. And we have not perfected that. yes, Okay? Mr. Chair. So Yung yun ano, na kasi if we will not focus on the problem and we will focus on one area only, then we won't be able to resolve the matter. But the reason why we want to strengthen the awareness and education of the users is not because they are to be blamed. It's because there is really a lack of education in that aspect. Kasi ayaw natin na maging maging weakest link. Instead, gusto natin maging force multiplier sila. Maging force multiplier sila na hindi sila maging attack entry point, maging force multiplier sila na madadagdagan yung nag-identify na mga possible security related incidents and breaches, at maging force multiplier sila na makakapag-evangelize, no? So naging force multiplier kasi strategy yan eh. It is not because they are the problem. That's why we want to focus on them. But it is strategic from our perspective. It is strategic to strengthen the educational and awareness aspect of the users. Strategic yan. It's not because they are the problem. In the same manner that we are promoting secure coding or secure programming methodology for the programmers, because we also want to strengthen the security on the code level and not because programmers are the problem. So, ganun din sa network. We want to strengthen the network layer security because it is an attack entry point from the perspective of a threat actor, but it is not because network groups are the problem. Right? There is a problem, but we are not attacking that in a problem perspective. We are attacking that in a strategic perspective. So we strengthen the users, we strengthen the environment because the users are everywhere. Yes, correct po, Mr. Chair. No? Because we have a different layer po ng different layer po of security. And always yung nasa front line natin is yung mga users natin. So, yes, pag magnakalusot doon, then meron tayong, like for example, sa application layer naman, kapag secure yun, no, hindi masyado makakapasok ng mga user. Yung mga hacker pala. So tama po, Mr. Chair, no, we need to strengthen in every layer of security
we need to spread it, no, para hindi po masyado ma-compromise yung isang organization. Yes, I agree. Correct. I agree, I no? also agree, sir. I agree with Mr. Chair, no? Also to Sir Jason, we have to secure, no? Especially when nandito, we have a software engineer and we have also the may mga faculty dito, no? May mga teachers who teach programming. Meron akong friend na programmer sinabihan ko siya na we have to secure, no? We have to secure the code and we have security in mind, no, when we creating the application. But sabi niya, it is not our job. It is the network engineer to secure the network para hindi makapasok. We have an argument, no? Dapat in mind, no? Security dapat unahin natin when it comes to application, when it comes to network. Yun na yung para secure talaga, hindi yung mag-blame tayo, no, na or sa kanila na yun ang trabaho, at saka yung sa network naman na na-observe ko kasi after the setup wala na yung monitoring, no? Dapat may monitoring. Yan ang sinasabi ko sa kanila. After the setup, what's next? So dapat constant monitoring yung health ng network, yung mga firewall. So dapat secure din natin, no? Continuously. Okay? Sige po, Mr. Chair. Yan, okay. Isisingit ko lang ulit itong isa from our viewer, si Norgy Pareño. Sabi niya, looking forward sa awareness drive para sa mga karaniwang tao at sa maraming lugar ang maabot ng activities. Willing to join para ma-empower at maging knowledgeable ang mga vulnerable population when it comes to cybersecurity. Thank you so much, Norgy, asahan ka namin, no? Pagka nag-post kami dito ng mga awareness and education namin to different chapters natin in different places in the Philippines, please mag-message ka sa amin para maisama ka namin, Norgy. Okay? And also, nakita ko rin pala si VP Ricky Lopez and si VP Sheila. May nakita ko, hello sa inyong dalawa. Ganun po, VP Sheila. Ayan. So yun, no? Mr. Chair, kasi sabi nga ni Alan Herman, itong mga problema natin, dapat i-approach natin parang pagluluto ng bibingka. Diba? May fire tayo dito sa baba, meron din tayong fire sa taas. Ang fire sa taas naman, doon sa mga policies na ginagawa ng government, if we can influence. Kasi they're planning to make yung mga poor pays, mga ayuda payout through yung fund transfer na or whatever, GCash. So, kung iti-take natin yung statistics na napakalaking percentage ng mga recipient ng mga ayuda na to ay walang kaalam-alam tungkol sa password, walang kaalam-alam na dapat yung number ng cellphone nila, hindi sila magpapalit-palit. Kasi ngayon, ang practice, ang mura ng SIM card, palit ng palit sila. So, pag na-implement itong policy na to, tapos hindi may educate yung mga recipients ng mga ayuda, marami talagang iiyak. Kasi once they registered their number, tapos magpalit sila ng SIM card, hindi nila makukuha yung pera nila. Once na makalimutan nila ng password nila, hindi nila makakuha sila ng pera nila. Once na hindi sila makareceive ng OTP, karoon na sila ng problema. So, kung pwede natin ma-influence yung mga tao sa taas na huwag muna i-implement yung cash transfer to electronic media, not until meron talagang campaign to educate these people para ma-prevent natin ang mas malaki pang problema na inaasahan dahil sa misinformation at miseducation. Yan lang, Mr. Chair. Pero mahirap gawin yan na kasi ang programa ng presidente from the start, digitalization eh. Diba? Dapat yung DICT
anticipated nila dapat yan. Kasi hindi lang ganyan ang magiging problema. Kapag malaman na naman ng mga threat actors yan na gaano kalaking pera yan, putaktihin ng ng phishing or scam yung mga Correct. members ng 4Ps. Di ba? So, siguro, yung mga agencies concerned like DSWD, kasama sila magpalaganap ng awareness and education program dyan kasi hindi na pwedeng sabihin sa presidente na hindi muna natin to i-implement dahil ang laki ng problema nito. Babalik lang sa kanila yon. Akala ko ba ang laki na ng ginawa natin sa cybersecurity? Akala ko ba nag-educate na tayo? Bakit ngayon na ganyan pala ang problema? So, challenge yan sa kanila. May bagong secretary tayo ng DICT. Galit siya sa mga hackers. Ituring nga daw niya na terorista yung mga hackers. Diba? So, we hope na magkaroon ng talagang tunay na campaign dyan to protect and secure the Filipino community. Hindi lang puro kwento, daming kwento. Wala man tayo nakitang gandang nangyari. So sana ito na yung pagkakataon, no? Yung problemang yan, makalimutan ang password, magpalit ng SIM card, mag-access sa internet, nagamit din yung phone nila na para sa kanilang 4Ps na pera. Yun talaga ang may scatter pa. Yes. Scatter pa. Correct. Diretso na sa scatter yan. Kasi alam mo naman Oo. yung cellphone sa bundok. Ano yan common. Ang daming gumagamit pagdating sa bahay, yung bata, yung anak, yung asawa ng anak, yung husband, yung lolo, yung lola. Nakikishare doon sa cellphone. So it's not a one-on-one, one-to-one ratio. Isang household, isang cellphone, sinishare yun sa lahat. Kaya yung vulnerabilities meron. True. Imagine how many billions yan ng pinamimigay natin sa 4Ps, di ba? So that is a very lucrative market for the underground. So going back to our direction this year onwards is really to get in touch with the community, with the barangay, no? 106 billion, Mr. Chair, ang 4Ps in Imagine 2024. 106 billion, di ba? It only takes one well-crafted phishing SMS and these people will click on it. So siguro for the executive director, we will create with the executive director on board, we will create a single messaging, no? One PowerPoint presentation that is that can be used by all chapters, and all you need to do is each chapter will cover the barangays in their respective areas of responsibility and then present that. But of course, this time around, we want to measure success. So we will be establishing a communications platform, no, for all those who are in the barangay level, and this will also allow us to share information like phishing ito, scam ito, no? So every barangay that is part of that communication platform will learn what
the other barangays have been receiving as phishing or scamming. Then they can disseminate in their own barangays. No? Mga leaders nila, ito scam to ha. Oh, may scam yung mga taga Bacolod. Pwede na lang sabihin, oy, may scam nangyari na itong scam na to sa Aurora ha. Oh, nangyari itong scam na to sa La Union. So we'd be able to measure yung ating effort to protect and secure the community. Tulong natin sa national government. Isang bagay din pala na natutunan ko in moving around. Yung mga barangays, walang signal sa phone, hindi sila nakaka-text, hindi sila nakakatawag, pero meron silang internet. I think merong initiative yung DILG to ensure na lahat ng barangay are connected. I Merong don't Wi-Fi. know how that happened. Yes, Wi-Fi sila. Kaya yung mga tao, pag wala nang ginagawa, pumupunta doon sa barangay hall. Karoon din sila ng mga informal discussions sa mga bagay-bagay. So pwede natin maano yan. Ang alam ko nga ang Danau City, buong Danau City may Wi-Fi signal. Internet. Yeah, merong mga LGU, merong mga LGU na ganun, pero sa plaza lang nila nilagay. Yung mga common areas ng barangay at common areas ng town or cities. At siguro, Mr. Chair, no, we will start with the barangay captains, no. That is my next move, no, after the election, no. Probably I can communicate with one of the barangay captain, no, here in Bacolod, no, or sana, no, I don't know if who will win the mayorship, no, here in Bacolod. So para Yes. campaign tayo, no? Kasi mahirap Actually, yung member natin si Ben Dacudaw, nagbo-volunteer na siya. At tama yun, kaka-mention ko lang kanina na we will create a presentation that can be used by anybody, any PIXPRO member. No? Pagka mayroon kang meeting sa isang community, you want to do this 15 to 20 minutes presentation, you can have access to this PowerPoint material. No? Sabi ni Ben, I will volunteer to be one of the presenters as long as the barangay is within my area. So, yan, marami tayo para ano din natin, more force multiplier din tayo, no. Yung barangay naman, ang concern doon, yun yung scam, yung excessive na gaming, anong effect doon? Tapos yung online sexual abuse and exploitation of children, SAEC, no? At saka yung different ways and techniques na ginagamit ng mga threat actors para makabiktima sila. So ang biktima doon sa ikot namin sa mga barangay, no, ang biktima doon bata, high school, college, nagtatrabaho hanggang nag-retire. 'Yun ang biktima. End to end na rin ang biktima. So yun, magandang pag once mabuo na natin yung ating presentation material, we can disseminate that to anyone any PIXPRO member who wants to volunteer, no, kung may chance to ano. Mr. Chair, think siguro Yes, sir. pwede yun sa think pwede yun sa mga community for ibang community outreach siguro, pwede yun sa mga ganong mga like example Yes. sa academy, most likely nagkanda kami ng community service for that impact, for like example sa mga awareness about sa mga cybersecurity. I think pwede yung sa ilagay dun sa proposal dun sa mga barangays. Tama yan. Actually nga, yung, di ba, BB Ruby, yung Council for the Welfare of Children, na partner natin yan eh.
Yes. binigyan nila tayo ng PowerPoint slides nila, di ba? And every time we go to the community, pinipresent ni VP Ruby yun eh. Yes, oo. Yung ano nila, yung deck nila about digital parenting. Digital parenting. Oh. Yes, Yan. oo. Yun yung kasama na ibinigay sa atin ng CWC. Yan. Malaki impact actually kasi naging interested yung mga parents on how to protect their children online. Yes. So, yan ang gusto natin mangyari. Mag-raise ng awareness na kahit hindi ka techie, kahit na nasa barangay level ka na community, wala kang kausap ng mga techie, pero pagbasa mo ng email or ng Viber or ng Messenger, mag-iisip ka agad, ito scam to. Ganun ang gusto natin mangyari. Dahil pag scam to, pag hindi mo alam na scam to, i-share ko nga to doon sa community ng community ng Pix Pro. Tanong ko lang po kung scam ba ito? Marami ngayon natanggap ko rin yan. Nabiktima ako niyan. Scam yan. 'Di ba? So, hindi na natin hindi na makabiktima ng marami yung one technique can no longer victimize many people. Mabiktima nila, isa na lang siguro. Kasi pag nabiktima, yung member natin sa community, mabiktima, pupost na ngayon doon, nabiktima ako ng ganitong scam ha, ingat kayo dito ha. Yan. And then our technology savvy members, of course, especially the cybersecurity professionals, they have a lot of information. Mag-share din sila doon, ito scam to. Scam tong ganito, scam tong ganyan. Magandang maumpisahan natin yung ganong community. Yes. Then we create a human firewall, Pres Alan. Yes po, our first line of defense. Oo. Right. Community firewall. Yes, community firewall. Ito, sabi ni Edra MP, count me in. He's from Binangonan. Yan. Yun. Edra, usap tayo ha. I'm also from Rizal. Hello dyan sa mga taga Rizal. Hi. Diba? Si Miss Darlene nandito rin pala. Si Miss Darlene is a learning manager ng Philippine Public Safety College. Miss Darlene, magandang hapon. Buti nakita kita ngayon. Hapon. Hello. Guess what? It's already 6:03. Oy, lumagpas na tayo. Kulang sa oras. Extend lang siguro. Si Engineer Rosiana, I think he's also online. Yeah, oo. Si Pres Royden. Pres Royden. Hello sa'yo, Busy Press man kayo ka. Yep, Okay. Press Alan, meron isa ano ba to, si Joe, wow, but how do you say your name? Si Romil Vergara, ayan. Do you have anything to say? Yes po, Miss. Na-explain naman lahat ni Sir Jason tsaka ni Chairman yung yung preventive actions eh. So for me, I think it's a good idea that we're going to have an educated approach towards prevention of phishing or any scam sa community natin and building a human firewall. So wala naman talaga ako masishare na iba pa. All right. Thank you sa'yo, ha. Ayan. Right. Ayan, and ganun lang Okay. kabilis kapag I-explain natin yung ating sa Executive Director. In-explain mo ba yung ating hand sign? hindi pa. Surprise! Alam mo. Alam mo ang meaning niyan? Educate, elevate, expand. Hindi. Okay. So, kaya ganito ang ating hand sign or ganito, malapit sa puso natin. Kasi we are in a digital space ngayon. So, ones and zeros lang lahat yan. Ones and zeros. No? And sa cybersecurity, especially sa Pix Pro, we have 3 non-negotiable values. Number 1, you have to be loyal. Loyal to your profession, loyal to your country, loyal to your organization. And you have to be committed. You have to have that highest level of commitment, especially when you're doing
cybersecurity and you're protecting the community. And intact integrity. So yan ang inaano natin. So if you're in cybersecurity, you have that values, then you can implement cybersecurity very effectively, then everything is okay. So kaya, ganoon ang ano natin. So pwede mong ilapit sa puso mo yan para may sa puso natin. Pag ginanon mo, malapit sa utak mo lang. Alright. Okay. So, Bibi Ruby, do the honors. Yeah, maraming salamat sa Bacolod chapter, headed by our Press Alan, and we'll see you in the next few weeks, no? Para sa event natin dyan. And thank you for today's kwentuhan. And of course, thank you din sa ating Executive Director, and who will later on do the hosting of our Thank you, thank you. cybersecurity. And Mr. Chair, as always, no? And to our Pix Pro viewers, ating mga ka-Pix Pro, mga members, no? Who are, some are also not members. Meron nga pala ako nakita kanina, he is from Australia and he's willing to get in touch with some technologies here in the Philippines, rather companies. So we'll just wait for that. And yun, isa na namang kwento ang cybersecurity ang natapos at maraming salamat po sa inyong pakikinig, pakikipanood, and giving your thoughts, and just giving it to PixPro for 1 hour and a little 1 hour and a little in excess. At magkita tayong muli next week at Mr. Chair. Okay. So, Friday na naman. Para sa karamihan, happy weekend na. Pero sa mga cybersecurity professionals, dahil hindi natutulog ang ating mga kalaban, tayo ay happy lang! Walang weekend! maraming salamat. Okay. Okay, thank you very Maraming much. salamat. Thank you, Thank you. everyone. Hi, thank you. Happy lang, happy Happy lang. lang, Pesalan. See you. Thank you, sir. See you, Bacolod. Thank you, sir. Angel, Raymond. Thank you.